Po 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon ay Wednesday, right? Pagkatapos next Wednesday, Pasko na po, no? Napakabilis ng panahon. Pero yung iba hindi naman gaanong excited kasi kulang sa budget. Wala, mahirap talaga kapag ka-budget ang problema. Pero napakahalaga po na magsa-celebrate pa rin tayo ng Pasko regardless kung ano ang status sa buhay. Tayo ng mga Pinoy masayahin tayo, ano? Kahit pa itong ating politika ay napakaraming issues. Usapang Legal. Wag nating pag-usapan ng politika, napaka-divisive, no? Hayaan na natin sila mag-usap-usap dyan. Although, kasi may mga nagtatanong dito, hindi man lang daw ako nagsasalita tungkol sa politika. Unang-una, ito pong programa natin, no? Ay wala namang, kumbaga, as the title implies, usapang legal, no? Doon na lang po tayo sa usaping legal. Bagaman at may legal tinge din po yung mga discussion tungkol sa politika, pero napaka-divisive. So dito na lang tayo sa malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz. Yan. Usapang Legal. Tsaka regardless of my opinion, siyempre may sarili akong opinion, pero hindi ito yung tamang venue para sa aking mga personal na opinion. Dito na lang tayo sa unifying topic. Sa pag-uusapan po natin ngayon, ang tungkol sa CLOA or Certificate of Land Ownership Award, sabi ni Ms. Karen Oyong ay napakaseryoso. Pero kasi 'di ba, yun pong CLOA ay very common, lalong-lalo pa, no? With the passage, no, last year nitong Agrarian Emancipation Act, no, kung saan, no, yung mga beneficiary po ng CLOA ay hindi na nire-require na magbayad dahil, no, sasagutin na po or sinagot na po ng gobyerno ang bayad doon sa CLOA o yung ini-award ng gobyerno. Usapang Legal. Hatid po natin ay good news, bagaman at ilang beses na po nating tinalakay ang tungkol sa CLOA. Pero ngayon, nabasa ko na po yung implementing rules and regulations, no, ng comprehensive ng Agrarian Emancipation Act. At syempre, gusto ko pong i-share sa inyo. Yan, magandang gabi po muna sa inyo at ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe, questions sa 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe, questions bilang comment sa DZRH TV4K livestream sa YouTube, DZRH News at DZRH News Television Facebook pages, or yun pong dating Dos Compañeros na Facebook page, pwede po kayo magpadala doon bilang comment, hindi po sa inbox. Usapang Legal. Or kung medyo nahihiya po kayo, pwede po ninyong ipadala sa akin. Hanapin niyo po yung aking public page, yung Attorney Rina Seco. Sumasagot po ako dyan. Kung kailangan, gusto niyo po ng anonymity, doon ko po sinasagot paminsan-minsan kapag may pagkakataon. Although lately, medyo busy lang po ako dahil sa maraming ganap. Pero sasagot po ako lalo na kapag po may pagkakataon. Usapang Legal. Again, no, kawing-kawing ng mga batas, no, related na mga batas ang tatalakayin natin ngayon dahil yung RA 6657 o yung Comprehensive Agrarian Reform Program at yung mga amendatory or extension laws, no, patungkol dito sa CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program o Comprehensive Agrarian Reform Act. At related din po yun pong emancipation patent dahil sa ilalim po ng bagong batas, itong Agrarian Emancipation Act, no, ay kino-cover din po nito yung mga emancipation patent at syempre pa yung CLOA or Certificate
of Land Ownership Award. Usapang Legal. Attorney, seryoso mo naman, magpapasko na. Seryosong usapin po kasi ang mga batas, ano? Bagaman at kahit paano, tinatry po natin na mas maging light ang talakayan para maging understandable para sa lahat, because we want to reach yung mga kababayan natin na syempre kapag kausaping batas, unang-una intimidating na, ay batas, no? O kaya naman ay, kumbaga, mahirap po talagang intindihin. Kaya nga po ang mga, kahit mga abogado, ano, paiba-iba ang mga interpretasyon, no? At syempre, even the Supreme Court, no? From time to time, ay merong mga, kumbaga, nababaliktad nga pati desisyon ng Korte Suprema, di ba? Nag-iiba from time to time, no? Kaya nga pa, as much as possible, gusto nating ma-reach yung ating mga kababayan na wala namang pinansyal na kakayanan, no, na magkonsulta ng personal sa abogado. Although ina-advise pa rin po natin, no, na kapag ka po kayo ay may matindi ng issue, no, na kailangan na talagang dumulog sa korte, mas maganda po talaga ang personal na pagkonsulta sa abogado, at ang ating lamang naman ay legal education para at least alam po ninyo mga karapatan ninyo at alam din po ninyo kung is it time to go to a lawyer, or at least, no, kapag ka po nasa sitwasyon kayo na merong legal na issue, alam po natin kung paano natin ipagtatanggol o ang ating karapatan o isusulong ang ating mga karapatan. Usapang Legal. Ayan. So, ano nga ba itong CLOA, Certificate of Land Ownership Award, no? Ito po ay sa pamamagitan or to yung grant, no, ng gobyerno sa atin, no, ng mga lupa, no, mula po sa ating gobyerno. Ibig pong sabihin, ito yung mga agricultural land, lupang pangsakahan na ibinibigay sa mga landless dati tenants, no? Kung tayo ay mga kasama, ano ba tawag doon? Yung nagsasaka ng lupa ng iba, no, dahil tayo ay mga tauhan ng kung sino mang landlord. Noong po nagkaroon ng nag-umpisa kay Pangulong Marcos, the old Marcos or yung ex-President Marcos, pagkatapos ipinagpatuloy po ni Pangulong Cory sa pamamagitan ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program, at syempre nagkaroon po ito ng mga sunod-sunod na extension, bagaman at natapos na po, no, yung pagpapatupad ng CARP, no, nagpapatuloy pa rin po, no, yung ating gobyerno, alinsunod pa rin, no, doon sa mga probisyon ng CARP. Kaya nga po, yung bagong batas, yung Agrarian Emancipation Act, no, ay alinsunod pa din doon sa mga probisyon, no, noong Comprehensive Agrarian Reform Act, no? Except na sabi doon sa bagong batas ay libre na, wag niyo nang babayaran. Usapang Legal. Yan. Nananatili pa rin po ang mga provision, no, ay yung mga restrictions na sinasaad doon sa Comprehensive Agrarian Reform Act, no? Kagaya na lamang po na yung 10 taon mula sa pag-grant sa inyo ay hindi pa maaaring i-dispatch, ibenta, no? Bagaman, no, at nung panahon po ni Pangulong Duterte, sinabi niya, yung mga nakatanggap ng CARP, no, ng CLOA, no, sa ilalim ng CARP, no, bagaman at sinasabi doon sa CARP at CARPer, no, yung extension, bawal daw isang pero pwede nyo, land bank, sabi niya sa land bank, ay tanggapin ninyo bilang collateral kung gustong mag-loan ng beneficiaryo. Ito yung mga tinatawag na ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries, dahil kailangan din nila ng pondo para meron silang mga pambili ng pestisidyo, pambili ng punla, pambili ng mga fertilizers, dahil wala rin namang ibang mga pagkukunan ang ating mga kababayan. Usapang Legal. Ayan. At noon, no, after po na ang 10 years, no, ay, especially kapag ka nakabayad na, pwede na pong i-dispatcha ang lupa. Ibig sabihin, pwedeng ibenta subject to the condition na yung buyer nito ay ipagpapatuloy ang pagsasaka at gagawing produktibo ang lupain. Yan. Usapang Legal. Bagaman at nananatili po ang probisyon na ito, no, yung merong mga kondisyon na dapat same
kumbaga mananatiling agricultural ang lupa, hindi ito i-convert into residential or commercial or industrial. Kaya lang kasi marami na pong mga pagkakataon na naiba, no, na ang tawag doon, na-convert ang lupa dahil nga po sa kondisyon ng lupa per se, na hindi na siya akma para sa pagsasaka. Usapang Legal! Ayan. So, if you have questions, padala na po yan at sasagutin po natin. Magandang gabi po muna. Shout out sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin. Maricor Angeles, si Stella Nunez, nanunood sa San Jose, Nueva Ecija, Eduardo Narvaez, Joan Malapota Labaw, classmate ito ng classmate, husband ito ng classmate ko. Magandang gabi sa iyo, Beto Santos, then Gael Enriquez, Mirna de la Cruz, Luis Astorga. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, si Gael, Eduardo Narvaez, Kenneth Arevalo, Jerry Sumagaysay, Florence Regalo, at marami pang iba. Nanunood din po sa atin si Mirna de la Cruz, Michael Manalo, at Albert Mazeta. Yung iba pa pong mga nanunood, mag-message lang kayo or mag-comment lang kayo. Babatiin po natin. Si Cherry Terayo, magandang gabi. Meron siyang question. Gayon din si Amon Biton, Anthony Abrenica, Sylvia Quirino, Julie Bautista, gayon din sa iyo, Al Francis Salicala Salinas, at gayon din sa iyo, Ramel Maluto, Tita Ami Miraflor Garcia, Mirna del Cruz, Renato C. Jericho Ferrer, Frui Vita. Oy, na-miss kita, Frui Vita. Matagal kang hindi nagparamdam, ano? Or hindi ko lang nababasa. Magandang gabi din sa iyo, Josephine Garimbao dyan sa Michigan, si Mami Belen Rivera, at Tita Ami Miraflor Garcia. Nanonood sa atin si Alex Obando at Alex Obando, si Faith Salaver, mamaya pa po yan, si Miss Faith, no? Magandang gabi din sa iyo, Eli Abanto at Dante Ebardalo. Sa yung mga iba po, paramdam po kayo, ano? Dahil para mabanggit din natin, no? Merry Christmas po sa inyo! Usapang Legal! Ayan, so ano nga ba yung mga kailangan nating malaman kung bibili ng lupa, no, na nakaklowa? Dahil syempre, ito po ay unlike yung mga commercial lot, residential lot, no? Kapag po klowa o Certificate of Land Ownership Award, meron pong say ang gobyerno, meron pong mga restrictions or limitasyon ang ating batas, no? And therefore, kailangan batid natin ito para kung sakasakaling bibili tayo, hindi naman nagdedelikado ang ating investment. Usapang Legal! Again, yun po mga questions natin ay sasagutin and wala pong rehash dun sa mga questions natin. So, ibig po sabihin yung mga questions ninyo ngayon and questions na hindi ko pa nababasa at hindi nasasagot, lahat po yan ay sasagutin natin hanggat kaya ng oras natin tonight. Usapang Legal! Mamaya po, pag uusapan natin ang Certificate of Condonation na napakahalaga pong dokumento kung ang bibilhin po natin ay CLOA, Lupang CLOA, or Certificate of Land Ownership Award. Ito po ay hindi kasali dun sa ating mga naging previous discussions. This is something new because this is under doon po sa Agrarian Emancipation Act. No? So, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Padala na po ang mga questions at para kapag ka-commercial, nababasa ko at hindi ako nahihirapan kapag mahirap po kasing magbasa on the spot. Gusto kong mabasa muna para hindi ako naduduling. Para din at least na-organize ko yung thoughts ko. Kasi lahat po ng mga questions natin, either real-time or mga previous questions na hindi ko pa nasasagot. Again, meron po tayong text line 0919-282-6485. Kumukuha din po ako or sumasagot din po ako ng mga questions dyan. Pero hindi ko po tinitext ha. Dito lang po sa ere. Usapang Legal! Okay, sabi niya, ang tawag doon, Alex Odaundo. Ay, pasensya na. Nagkamali, duling. Mahina ang mata. Sabi niya, okay. Magandang gabi po sa inyo, Alex Odaundo. Is that how you pronounce your surname? Magandang gabi po sa inyo. At syempre, yung iba pang mga nanunood sa atin, lalong-lalo na dyan sa DZRH News at DZRH News Television. I encourage you, no? Doon po mag-follow po tayo sa DZRH News at saka sa DZRH
News Television dahil ito po ang ating mga official pages. Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan. Magandang gabi sa iyo at mga taga Nueva Ecija, gayon din mga taga Marinduque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Usapang Legal po kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon tungkol sa CLOA na naapektuhan. May mga slight changes lamang po. Naapektuhan noong Republic Act, ano na nga bang number nun? Yun pong bago, 2023 po ito. I think this is August 7, 2023. Yung Agrarian Emancipation Act. Ayan. 11953. Tama ba ako? Basta, yun na po yun. Agrarian, mahina po ako sa numero. Pero ito po yung Agrarian Emancipation Act na nagsasabi po na lahat ng recipients ng CLOA or Emancipation Patent, ibig sabihin mga lupang ipinagkaloob ng gobyerno either sa pamamagitan ng EP, Emancipation Patent, sa panahon po ni Pangulong Marcos the Father, o kaya naman ay under po ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award, mula naman sa panahon ni Pangulong Cory Aquino, sinundan ni rin yun ni Pangulong Pangulong Ferdinand Fidel Ramos, pagkatapos ay sinundan ni wala yata noong panahon ni ERAP, pero nagkaroon po nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, So sunod-sunod po ito, mga extension ng CLOA, ibig sabihin pamamahagi po ng mga lupa sa ating mga magsasaka, mga landless farmers, especially yung mga nagsilbing tenant kasama mga leaseholders ng mga landlords. So sabi po ng ating batas, hanggang 5 hektarya lang yung total land holdings, agricultural land holdings na pwedeng i-allow sa isang tao. At kapag lumagpas ito, except of course kung meron mga tagapagmana na ang landowner na inaalat or binibigyan ng pagkakataon na makapagmay-ari ng hanggang 3 hektarya. Ibig sabihin ay matitira kung sakasakaling 5 ang anak mo, tigta 3 hektarya dito. So yun ay pwedeng ireserba. Okay, ito yung tinatawag na retention limit para sa mga landowners at mga heirs ng landowners. At in excess of that, kailangang ipamahagi sa mga landless farmers. Usapang Legal. Kaya nga po marami ang nakabenepisyo nito, although may mga ibang nabawian dahil kung ano-anong mga pakulo ng ibang mga nagmaniobra, o yung iba naman ay sinasabi, na-convert ito nung panahon ni ganito, hindi na siya agricultural land, kasi kapag po hindi na po agricultural land o hindi na lupang sakahan, ay maari na po siyang i-retain dahil hindi po subject sa 5 hektaryang retention limit kapag residential, commercial, or industrial. Usapang Legal. Sinong grabehan kapogi dyan? Magandang gabi po sa inyo. At Sir Alex Daundo, ang pangalan ko po ay Rina Seco, hindi Faith Salaver. Si Miss Faith po, mamaya pa. Yan. Magandang gabi sa inyo. Ruth at saka si Albert Mazeta, Hill Ocampo, Violeta Montecalvo Sembrano, at syempre pa Cherry Tarayo. Yung sasagutin po natin yung mga questions niyo. Normie, magandang gabi sa inyo. And Grace Recta. At syempre yung iba pang mga nanunood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Now, ipagpatuloy po natin. Yung pang Certificate of Land Ownership Award ay para po sa mga landless farmers na actual tillers ng property or ng lupa. Ngayon, ang sabi po doon sa batas, hanggang 10 taon. And this has not been changed. Bagaman po at meron tayong batas, bagong batas, yung Agrarian Emancipation Act, yun pong 10 taon na limit, ibig sabihin holding period na within 10 years from the award, hindi mo maaring ibenta ang property at hindi maaring mailipat ito sa iba
maliban na lamang sa 4 na instances. No? Una, kapag ka namatay na ang awardee o yung agrarian reform beneficiary, maari itong malipat sa kanyang mga tagapagmana by virtue of pagpapamana. Pangalawa, kung ito ay halimbawa ibibenta ulit sa gobyerno o ibabalik sa gobyerno o kaya naman sa land bank or malipat sa ibang qualified beneficiary. Usapang Legal! Paano ba ito nalilipat sa ibang qualified beneficiary? Kasi nagkaroon ng violation itong ARB or Agrarian Reform Beneficiary. Sa anong paraan? Isinangla ang property o kaya naman ay hindi na naging productive, pinabayaan, inabandona, or ginamit sa ibang paraan ang property. Instead na gawing farmland, anong ginawa? Pinatayuan ng commercial area. So kapag po ganyan, ang sabi po ng batas noong Comprehensive Agrarian Reform Act, ito ay ibabalik or babawiin ng gobyerno mula sa nag-violate sa mga kondisyon ng award ng lupa. Usapang Legal! Again, kondisyon po sa pag-award, dapat ay magiging produktibo pa din bilang lupang sakahan. At syempre, dapat hindi ito na ililipat kahit kanino man, maliban na lamang dun sa 4 na instances na binanggit ko earlier. Usapang Legal! Ngayon, kapag ka po lumagpas na yung 10 taon, kasi ang condition po before, pagka 10 taon o kaya naman kahit lagpas na ng 10 taon, dapat mabayaran muna nitong benepisyaryo itong pagkakautang sa land bank dahil nga po naka-mortgage sa land bank ang property. Kapag ka po nabayaran na ito, pwede na itong ibenta. Yun pong kondisyon na hanggang 10 taon na land, tawag doon ay holding period, ay effective pa din po ito. Ibig pong sabihin, kahit libre na, in fact, dahil libre na ang property, hindi mo basta-basta maibibenta ito. Nandun pa rin yung 10 taon. Usapang Legal! Ngayon, may pagkakataon po na ibig sabihin collective yung award. Anong ibig sabihin ng collective yung award? Merong isang tract ng lupa, naging subject ng lupang agraryo, inaward sa benepisyaryo, pero hindi lang isa ang inawardan. Say for example, na award kay Rina Seco, kay Jeric Barreto, gayon din kay Sofia Gans. So kaming tatlo, say for example, kami yung awardees ng lupang agraryo at iisang CLOA ang natanggap namin. Ibig sabihin yung tinatawag na collective CLOA or Collective Certificate of Land Ownership Award. So, sa aming tatlo po yung CLOA, pero may dadating po yung pagkakataon na kaming tatlo ay paghahatian namin itong lupang ito according to doon sa sukat or laki ng lupa na aktual naming nasasakop or sinasaka. Say for example, sa 3 hektarya, ay halimbawa si Sofia Gans, ang sinasaka lang niya kalahating hektarya. Tapos itong si Jeric Barreto, ang sinasaka niya ay, say for example, 1.5 hektarya. So at si Rina Seco, 1 hektarya. So ganun po ang magiging hatian according to yung aktual na sinasaka. At pag hinati po ito, magkakaroon kami ng individual titles. Usapang Legal! Paano kung halimbawa si Jeric Barreto, dahil nangailangan siya, gusto niyang ibenta yung 1.5 hektarya na share niya doon sa collective CLOA. Pwede ba yun? Kailangan ba muna na antay ulit ng 10 taon mula doon sa pagbabahagi o pagpapartition namin ng lupang CLOA, bagaman at lumagpas na yung 10 taon? The answer is, ang reckoning period or umpisa ng pagbibilang ng 10 taon for purposes of holding period ay from the time na nai-award yung collective CLOA at hindi yung time na pinaghatian namin ang property. Usapang Legal! Okay. Ayan, meron kasi message dito. Okay, thank you very much. Wala naman pong ganon. Just thought na iba ang tawag ninyo sa akin, but my name is Rina Seco. Okay, now,
ipagpatuloy po natin. So, noon, kailangan po natin ng cancellation of mortgage, no? Yun kapag ka po lumagpas na yung 10 taon at bayad na natin yung property. Now, dahil nga po hindi na babayaran yung CLOA or EP, Emancipation Patent, hindi na po yung certificate of payment and cancellation of mortgage, no? Dahil ngayon, instead of that certificate, ang kailangan na natin, or listen mga buyers, no? Buyers ng CLOA or EP, ang kailangan na po nating kunin ay yung certificate of condonation. Anong ibig sabihin nito? Kasi nga po, condoned na yung pagkakautang natin. Ang condone na ang pagkakautang ng CLOA holder or CLOA awardee, no? Ibig pong sabihin, yung certificate of condonation na ang kapalit noong certificate of full payment and release of mortgage. Usapang Legal! But just the same, bagaman at certificate of condonation na lang ang kukunin natin at hindi na yung certificate of payment, full payment, and release of mortgage, kailangan pa rin po ng clearance mula po doon sa Department of Agrarian Reform. Usapang Legal! Attorney, bakit kailangan ng clearance? No? Kasi kailangan po na matiyak na yung buyer ay magpapatuloy sa pagsasaka at pagpapayabong ng lupain at hindi ito gagawin na mall, hindi ito pagtatayuan ng mall, hindi ito pagtatayuan ng casino, hindi ito gagawing subdivision. Usapang Legal! Okay, so yun, no? Napakahalaga po ng certificate of condonation. Kaya ikaw bibili ka ng CLOA, make sure na makakuha ka nito. Or, at the same time, yung special power of attorney, mula doon sa awardee or ARB para maproseso ito. Dahil, syempre, magpa-process doon sa DAR, kailangan mo ng dokumento, no? Na pinapayagan ka ng ARB or Agrarian Reform beneficiary. Ayan. Usapang Legal! Take note din po na kung ikaw ay bibili ng lupang agraryo, no, agricultural land, kailangan po ninyo ng certificate of to aggregate land holding. So anong ibig sabihin nito? Dahil nga po merong restriction na hanggang 5 hektarya lamang yung aggregate na land holding or agricultural land holding ng isang tao. Baka kasi lagpas-lagpas ka na. Therefore, mahihirapan ka din or hindi mo rin maiparirehistro sa iyong pangalan ang lupa na ito because lagpas-lagpas ka na sa 5 hektarya. Usapang Legal! Attorney, ano naman ang mangyayari sa akin kung halimbawa lagpas-lagpas na ako sa 5 hektarya na agricultural land? Ang sinasabi po, although wala pa naman ako nabasa, no, na exactly na ganitong kaso, kukunin po ng gobyerno yung lagpas sa 5 hektarya. Kung ikaw may lupang lagpas 5 hektaryang agricultural land, no, ano yung pwede mong gawin? No, kung ito po ay dati kasi ang tawag tenant, no? Kung meron pong leaseholder, pwede po ninyong i-subject sa voluntary sale doon sa leaseholder itong property na in excess of 5 hectares. Usapang Legal! Ayan, babasa na po tayo ng ating mga questions, no? Magandang gabi po sa inyo, Hil Ocampo, dyan sa Tiaong, Quezon. Nanonood din sa atin. Thanks, Ray Del Mundo Villanueva, dyan sa Benavista, Marinduque. At mga taga Benavista, Marinduque, magandang gabi po sa inyo. Enjoy your Christmas party, Ma'am Violeta Montecalvo Sembrano. Sabi ni Cherry Terayo, paano po yung matagal nang nagsasaka? Almost 30 years na halos mapuno na ng tanim ang niyog ng niyog. Kaso timberland, may chance po bang mabigyan ng titulo ng gobyerno? Kung ito po ay timberland, wala pong, hindi po ninyo ito mapapatituluhan, pero stay lang po kayo dyan, Ma'am Violeta, Ma'am Cherry Tarayo. Bakit? Kapag ka po nagkaroon, no, ng reclassification, no, sa pamamagitan po ito ng either Kongreso o ng Office of the President o kaya naman by recommendation of the DNR, pwede po itong reclassify into, say for example, agricultural land, and by that time, pwede po kayo mag-apply ng title. Bakit? Kasi sa ilalim po ng batas, no, yung
yung ating confirmation of imperfect title, ang requirement po ng batas dapat ay 20 taon kayo na nag-cultivate or in actual possession, no, and occupation, and actually tilling the land or cultivating the land. Therefore, maaari na po kayo after 20 years, maaari na po kayong mag-apply for confirmation of imperfect title o kaya naman, no, magpatitulo sa ilalim po ng administrative titling. Usapang Legal! So, Miss Cherry Terayo, kung matagal na ninyong tinitil, no, kinukultivate ang lupa bagaman at classified pa siya as timberland or forest land, syempre kapag ka timberland or forest land, no, ano po siya, hindi siya alienable, hindi siya disposable. Mag-aantay po kayo na magkaroon ng reclassification at mapaprioritize po kayo kapag ka dumating na panahon na na-reclassify ang lupa. Usapang Legal! Okay, ano pa yung mga questions dito? Magandang gabi po sa inyo, Miss Ruth. Sabi niya magandang gabi po. Paano naman po kapag sobrang tagal mo na nakatira doon sa lupa, ikaw na ang nagtanim lahat ng asikaso, maari po bang mapapunta sa iyo ang lupa, no? Kung ito pong lupa na ito ay classified as alienable and disposable, ibig sabihin agricultural land, o kaya naman ay residential, o kaya naman ay commercial or industrial land, no? At ito po ay hindi registered, no? Hindi registered, ibig sabihin walang ibang tao na nagmamay-ari nito or walang ibang tao na may hawak ng rehistro or title ng lupa. Pwede po kayong mag-avail noong confirmation of imperfect title for as long as, no, kayo no po ang nandito and you are a holder of the property. In the concept of an owner, ano ba yun? Yung tinatawag na ocean possession, open, continuous, exclusive, adverse, and notorious possession, at walang ibang maaaring mag-angkin nito dahil wala namang ibang taong may hawak ng title sa property ni ito. You can actually apply. Ang nire-require lang po ng batas, at least 20 years ng possession, cultivation ng property. Usapang Legal! So, Miss Ruth, I hope, Miss Ruth, I hope nasagot ko. Kahit ikaw po ang nagbabayad ng okay, mas maganda po kasi ang sinasabi po ng batas, no, kasama po, no, sa ipapakita or i-require ng DNR, no, o kaya ng korte, dapat nagbabayad ka ng tax declaration under your name, hindi sa pangalan ng ibang tao. Ayan, magandang pagkakataon po ito, no. Meron po tayong mga previous episode on this, yung confirmation of imperfect title. Pwede po ninyong basahin ulit. Ayan, nasa YouTube din po tayo, ha. Meron po tayong sariling page, ang Dos Compañeras at Usapang Legal, doon po sa YouTube channel ng DZRH News Television. Usapang Legal! Rudy Valpalma, magandang gabi sa iyo. Merong question sa atin si Rudy Valpalma, nakababasa ko lang doon sa comment section na kung ano daw ang magiging resale value ng 2,500 pa ang bilhin niya doon sa property. Depende po yan kasi sa classification ng lupa. Mas mahal po kung commercial or industrial, But, regardless of your purchase price, original yung pagkakabili, depende sa classification. You check, doon po sa zonal valuation. Pero usually, ang basis po ay ang fair market value or current market value. So yung mga nakatabi po ninyong lupa, tingnan po ninyo kung magkano ang resale ang bentahan, yun po ang pagbabasihan po ninyo. Usapang Legal! Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, at syempre pa Sherry Terayo, magandang gabi. Rico Bagisi, at okay, magandang gabi. Nagsimbang gabi daw siya. Thank you very much for watching. Eds Maglakas. At meron pang mga questions dito. Sino ba yung nagpapaba? Odette Sales, magandang gabi sa iyo. Amon Biton. At syempre, award attorney Julie Bautista, attorney Irina, award po ng CLOA before na nakita po namin sa CLOA na nakamortgage po siya sa bank. Di po ba namin alam ang gagawin? Kung ito po ay CLOA, ito po talaga inaka-mortgage sa land bank. So ang kailangan po ninyo, mag-coordinate po kayo sa Department of Agrarian Reform, ay hihingi po kayo ng certificate
of condonation, no? I-issuean po kayo ng certificate of condonation dahil sabi po ng bagong batas, Agrarian Emancipation Act, yung lahat ng pagkakautang ng agrarian reform beneficiary sasagutin na ng gobyerno. And therefore, hindi na po kayo magbabayad sa land bank, no? Dahil nga po noong inaward ito sa inyo, dahil may pagbabayar sa kondisyon na babayaran ninyo, nawala na po 'yon, no? Originally talaga naka-mortgage sa land bank, pero hindi na ninyo babayaran ngayon dahil sa Agrarian Reform Emancipation Act. Usapang Legal! Good news po, di po ba? Ayan, may mga iba pang mga questions. Magdalena Martin, magandang gabi sa'yo. At syempre, Ray Borile Sr., magandang gabi sa'yo. Nato Tipasya Nakase, Edgardo Osorio, Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales, Marites Ledo, Archie Valencia, nanunood sa atin sa Zamboanga City, at yung mga iba pang nanunood sa atin. Ayokong mamiss, kaya pwede po ninyong ulitin ang message ninyo para mas mabasa ko. Kasi minsan po natatabunan na kaya hindi ko nababasa. Magandang gabi po sa inyo, Michael Manalo dyan sa Las Piñas, at syempre Albert Mazeta. Yung iba pa pong mga nanunood at sa atin, pwede po ninyong sige lang, message lang po kayo, wala pong problema, babasahin po natin yan. Usapang Legal! Sa atin pong pagbabalik, ilan pa pong mga questions, especially sa iyo, Marisa, at yung iba pang mga nagtanong dito. Sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Okay, Usapang Legal po kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Merong nagpapabati kanina kaya hindi ko naman makita yung kanyang hindi ko na mabalikan yung kanyang message. I-text nyo nga po ulit or i-message nyo nga po ulit. Lagay nyo sa comment section. Okay, si Marisa, meron po kaming 2 titles under CLOA. Date stamp June 30, 1999. Lately na lang namin nakita sa mga naiwan ng mother namin sa files niya. How do we know if it's still valid or if we have payables po? Ngayon, assuming po, Ma'am Marisa, na ito ay hindi pa na-foreclose, no, ng land bank dahil kailan lang po naman nag-take effect yung Agrarian Emancipation Act, no? May mga pagkakataon po kasi na dahil hindi po nababayaran ay na-foreclose po dahil again, it used to be under mortgage sa ilalim po na ang lumang batas, no? I-double check po ninyo una, manghingi po kayo ng certified true copy doon sa Register of Deeds, no? Malalaman po ninyo yung status nito dahil meron po sila mga trace documents. So, maganda po na tingnan ninyo doon. Tingnan din po ninyo yung tax declaration. You obtain a copy of the tax declaration. Tingnan po ninyo sa assessor's office. Baka po meron itong mga hindi pa nababayaran or baka naman na-foreclose na dahil hindi nababayaran ng amilyar. By the way, amilyar season, meron pa pong discount kapag magbabayad ng mas maaga. Usapang Legal! Attorney, itatanong ko lang din kasi isa po ang tatay ko sa nagkaroon ng CLOA. 20 years na po sa amin at hindi na rin po kailangan bayaran sa bank dahil sa bagong batas. Ngayon po ay ibebenta namin yung kalahati. Pwede na po ba itong hatiin? No? Yun pong sa ilalim po ng batas, noong bagong batas, Agrarian Emancipation Act, nag-i-effect pa rin po yung 10 years. Pero kung ito naman ay naka-20 taon na, pwede po. But kailangan po ng clearance mula sa Department of Agrarian Reform. No? Yun pong, halimbawa ito naman po ay meron pang mga kasama or leaseholders, no? Kung halimbawa na-share ninyo sa iba ang pagsasaka dito, kailangan po muna ninyong i-offer doon sa actual na tiller ng property because kakailangan na po silang meron po silang tinatawag na right of first refusal or right of preemption. Usapang Legal! Okay, merong question dito. Attorney, yun po bang TCT? Titulo po ba ito? Ano po ba ang ibig sabihin ng lupa na nakakadastro? Yan. Maricel, yung TCT is Transfer Certificate of Title. Sa ilalim po ito. Dalawa po kasi ito, no? Original Certificate of Title at Transfer Certificate of Title. Yung Original Certificate of Title, yung kapapatitulo lang, yun yung unang pagpapatitulo dahil ito ay at
noong una ay pagmamay-ari ito ng estado o ng gobyerno, and then eventually nung napatituluhan nung nakalagay doon sa pangalan, yun po yung OCT. Ngayon, yung may OCT na ito, kung nailipat ito sa iba, ipo yung Transfer Certificate of Title. Usapang Legal. Now, ano naman yung kadastro? No? Di po ba, kapag tayo ay nagpapatitulo ng lupa, tayo ang nag-i-initiate o mag-a-apply tayo either sa korte for judicial titling or administratibo sa ilalim po ng Senro or sa ilalim ng DNR. Ngayon, may pagkakataon po na nagkakandak ng cadastral survey ang ating gobyerno. Anong ibig sabihin nito? No, itong area na ito, isasubject sa kadastro, isa-survey para malaman alin dito yung meron ng mga actual na occupants, no? Bagaman at wala pang title. Now, so titingnan po yan ng gobyerno. So, ito yung pagkakataon na yung actual na sa Bisaya pa nagpuyo, actual na occupant ng lupa, kapag ka nag-survey, tatanungin, sino may-ari nito? Kung hindi, pagmamay-ari ito ng gobyerno. Ngayon, kung ikaw, no, ang occupant ng lupa, itong lupaing ito, no, akin ito, nandito ako nakatira. So, it's the time na patunayan mo na ikaw ang occupant ng lupa, ikaw ang nagmamay-ari nito, and therefore, dapat ma-issuean ka ng titulo sa pangalan mo. Usapang Legal. Doon po sa regular na pagpapatitulo, ikaw ang mag-i-initiate. Dito naman po sa kadastro, ikaw ay makikisali para ma-segregate, no? Yung portion na ino-occupy mo at ibig sabihin hindi na ito maisali sa mga lupa na pagmamay-ari ng gobyerno o ng estado. Usapang Legal. So dito nagpa-participate ka lang. Sa gobyerno ang nag-i-initiate, no? Which is a good opportunity. Kaya lang kung ikaw po ang actual na occupant, no? Magkakaroon ng survey, inspection. Dapat alerto ka din kasi baka yung kapitbahay mo, yun ang magsabi na ako po yan, no? Pinaparentahan ko lang po sa kapitbahay ko, no? Pero akin po talaga yan. Delikado ka doon. Bakit? Kasi ang sino mang makapagpapatunay na siya ang occupant ng property, no? During the cadastro, baka siya po ang ma-issuehan ng title. Kawawa ka naman kung ikaw ang occupant, diba? Dahil naguyo ka o na-deceive ka or nanloko ang kapitbahay mo. Usapang Legal. Ayan, so dapat po alerto yung mga nag-survey dyan, ha? Magpakita na kami po yan. Okay. Si Mitch Narlin, what if ibenta po ni owner ang lupa pero lumabas na pala ang klowa ng lupa na di alam ni tenant. Tapos si tenant po, without knowing na may klowa ng lupa, sinasaka niya, pumirma po sa bentahan. May possibility po ba na mabenta ulit at mabayaran ang nakapangalan sa klowa? Actually, yun pong pwede pong ipadeklara, no? Kasi kung ito po ay nakaklowa na, kakailanganin po ito ng magkakaroon ng transaction sa lupa. Kakailangan po ng approval, no, ng Department of Agrarian Reform. Malabo po na medyo alanganin po itong buyer, no, dahil syempre meron na pong prior right itong na tenant kasi leaseholder, no? So yung pong CLOA awardee ang mas may better right. Usapang Legal. Ay, ang bilis ng oras pala, no? Ang bilis ng oras. Attorney, pwede po bang bilhin ng beach property? Ang dami pong binibenta dito sa amin. Tabing dagat, mura lang. Ha? Actually, yun pong beachfront, no? Ito mga beaches dito sa Pilipinas ay hindi maaring mapatituluhan. Ito po ay subject lamang sa foreshore lease. Anong ibig sabihin nito? No? Wag po kayong bibili na pasasabihin na, mapapatituluhan mo, hindi mo po yan mapatituluhan, no? Subject, ang binibili lang po ninyo ay right. So, ibig po sabihin, yung karapatan lang na maging, kumbaga, lease lang, no? So, ibig sabihin ito ay hindi kayo magmamay-ari nito. This is good for 25 years. Ngayon, kung yung nagbenta ng right sa inyo, naka 10 years na, you only have 15 years. So, up to 25 years, renewable for another 25 years. So, wag po kayong bibili ng basta-basta ganyan. Dapat malinaw po sa inyo that this portion, no, of the property, no, itong foreshore, ay subject lamang po ng lease. Hindi po na ibebenta, hindi po ninyo mapatituluhan. Ito po ay
naloloko po kayo kapag ganyan. Usapang Legal. Joseph Abalas, magandang gabi sa iyo. At ang dami pa nating mga questions pero hindi ko po natapos. Pagpasensyahan na ninyo, magsama-sama po ulit tayo sa Friday. Ay, ang dami pang questions. Sorry po, hindi ko natapos. Hindi na po kaya. Usapang Legal. I-message po ninyo ako. Sumasagot po ako doon. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Magsama-sama po ulit tayo on Friday, same time, same station, same channel. Again, follow and like sa ating DZRH News Television at DZRH News Facebook pages o kaya naman sa DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.